Kung meron kayong Biblia, punta po kayo sa Ebanghelyo ayon kay Juan o The Gospel of John chapter 1. Tayo po ay pag-aaralan natin ay mula verses 35 hanggang 51. But for the sake of time, hayaan niyo pong basahin ko lang po ay from verse 35 hanggang verse 41. Verses 35 hanggang verse 41 ng John chapter 1. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." At narinig siya nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At tumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod at sinabi sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi nila sa kanya, "Rabi," na kung niliwanagin ay guro, "saan ka tumitira?" Sinabi niya sa kanila, "Magsiparito kayo at inyong makikita." Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira at sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na yaon. Nooy mag-iikasampung na ang oras. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Verse 41, una niyang nasumpungan ng kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, "Nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanya pong makapangyarihan at hindi po nagkakamali na mga salita. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon, kagaya po na nakikita nyo sa inyong mga screen, ay si Jesus ayon sa mga alagad. So karugtong po ito ng nakaraan, na pinag-aralan naman natin yung patotoo ni Juan Bautista. Kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Kaya po pinamagatan po natin iyong si Jesus ayon po kay Juan Bautista. So ngayon po pinag-aaralan po natin ay yung patotoo naman po ng mga alagad tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. So sandali lamang po at nagkakaroon ng error dito sa computer. Ayan. So si Jesus ayon sa mga alagad. So yung mga talatang ating pinag-aaralan ngayon ay naglalaman po, kagaya po ng inyong nabasa, ng mga kaganapan sa panahon na ang Panginoong Jesus ay tumatawag o nagre-recruit ng kanya pong mga unang mga naging alagad. At kung papangalanan po natin ay sila ay sina Andres, si Juan na siyang apostol, si Pedro, si Felipe, at si Nathaniel, nakilala rin po sa tawag na Bartolomeo. So sila po ay mga ordinaryong tao, mga simple lamang po silang mangingisda na kinasangkapan ng ating Panginoong Jesucristo upang baliktarin ang mundo, magkaroon ng impact sa mundo, dala-dala ang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At maalala po ninyo sa context sa atin pong pinag-aaralan talata na matapos po ng patotoo ni Apostol Juan kung sino po ang ating Panginoong Jesus na pinag-aralan natin in verses 1 to 18. Kung naalala nyo, yan po yung tinatawag na prologue o introduction ng book po na ito. Naroon po ang napakarami at napakalawak na katotohanan kung sino po ang ating Panginoong Jesus ayon kay Apostol Juan. At nawa po marami kayong natutunan doon tungkol sa kanyang katangian. So matapos po noon, nagbanggit po siya ng mga credible witnesses na nagpapatunay po ng kanyang mga sinabi in verses 1 to 18. Una po niyang sinabi o una niyang ginamit na witness ay walang iba kundi si Juan Bautista in verses 19 to 34. Kaya nagkaroon po tayo ng ilang sermons tungkol po sa mga patotoo ni Juan Bautista noong mga nakaraang linggo. So ngayon naman po in verses 35 to 51, ang ginamit po niyang witness para patunayan yung kanyang sinasabi na si Jesus na taga Nazaret ay siyang Kristo at Mesiyas. In this time, ginamit po niya ay yung mga unang alagad
ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, yung ilan sa kanila ay dati niyang mga alagad na sumunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. So maliban po sa mga kasaysayan ng pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na nakita po natin sa talata, makikita din po natin dito yung ilang mga patotoo tungkol sa Panginoong Hesus na makakatulong din po sa atin bilang mga mananampalataya sa modernong panahon upang lalo pa natin siyang makilala at pagtiwalaan. So makikita po natin dito, maliban po doon sa mga patotoo nila kung sino ang Panginoong Hesus, makikita rin po natin dito yung mga magagandang katangian ng mga unang alagad na pwede rin po nating gamitin bilang isang ehemplo kung paano po tayo mamumuhay bilang mga alagad sa modernong panahon po natin ngayon. Ngayon 2000, ano na ba ngayon? 13, ano? Malapit na mag 2014. So, gusto natin mga kapatid na i-pattern natin yung ating pagiging mananampalataya sa mga sinaunang mananampalataya. Sapagkat yun po ang example o dapat nating tularan na makikita sa banal na kasulatan. So, hindi ko na po pinahirapan yung ating mga sarili. Hinati ko na lang po itong ating pag-aaral sa dalawa pong bahagi na pwede po ninyong masundan sa inyo pong pagbabasa ng Biblia o habang sinusundan nyo po yung aking pangangaral. So, yung unang bahagi po nito, ng narrative po na ito ay pinamagatan ko pong pagtawag sa unang grupo ng mga alagad. Pagtawag sa unang grupo ng mga alagad in verses 35 to 42. At pangalawa po ay pagtawag sa pangalawang grupo ng mga alagad sa verses 43 hanggang 51. So, alarin po natin isa-isa mga kapatid, at habang pine-prepare ko to, ang prayer ko, Panginoon, sana palalimin niyo po kami na sa pagkakakilala sa iyo to the point na kami po ay talagang magkakaroon ito ng impact sa paraan po ng aming pamumuhay bilang mga mananampalataya. So, unahin po natin yung unang bahagi ng narrative, yung pagtawag sa unang grupo ng mga alagad. In verses 35 to 42, makikita po natin dyan na ang Panginoong Hesus ay nagre-recruit ng mga una niyang alagad. Ano po? At sabi po doon sa verse 35, ng kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. So dito po makikita natin na ang pangyayari pong ito ay nangyari kinabukasan matapos pong ihayag ni Juan Bautista sa publiko kung sino po ba ang ating Panginoong Jesucristo, kung sino po ang kordero ng Diyos na inaral na natin from verses 29 hanggang 34. Ito po ay pangatlong araw kung bibilangin natin yung pinakaunang komprontasyon ng mga Levita at ng mga saserdote kay Juan Bautista in verses 19 to 28. So makikita natin sa talata na si Juan Bautista ay nakatayo kasama po ang kanyang dalawang mga alagad. Ngayon, tinatanong marahil ninyo, sino po yung dalawang alagad na kasama ni Juan Bautista dito? Kung titingnan nyo yung context, kung tatalon kayo sa verse 40, pinangalanan po ni Apostol Juan kung sino yan. Yan po ay walang iba kundi si Andres. Ang sabi doon sa verse 40, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Yung isa naman pong alagad ay hindi po binanggit ang kanyang pangalan. Meron po ba kayong clue kung sino po yung alagad na binabanggit po dito na hindi po binanggit? Kung babalikan niyo po yung ating pag-aaral, ito po malamang sa ating pong pag-aaral ay walang iba kundi ang mismong author ng ebanghelyo pong ito. Kasi maaalala po ninyo na sobrang mapagkumbaba po ni Apostol Juan. Yung mismong sulat po niya, na pwede sana niyang i-credit sa kanyang sarili, hindi niya binanggit yung kanyang pangalan. Hindi, ayaw po niyang umagaw ng atensyon sa kanyang mga mambabasa, at gusto niyang i-point yung kanyang mga mambabasa sa Panginoong Hesukristo. Wala siyang ibang gustong maging bida sa kanyang kwentong ito sa Aklat ng Juan, maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Ayaw niyang maitaas ang kanyang sarili, gusto lamang niyang maitaas ang ating Panginoong Hesukristo. So makikita din natin in verse 39
na alam po ni Apostol Juan, yung mga eksaktong kaganapan, ano po, ultimo yung oras kung kailan po nangyari ang ilang mga kaganapan po sa tagpong ito, na nagpapatunay na si Apostol Juan ay meron pong first-hand knowledge sa mga kaganapan pong ito, sapagkat siya po ay kasakasama sa mga pangyayari pong ito between Jesus Christ at sa kanya pong mga alagad. So, habang si Juan Bautista kasama ang kanyang mga alagad na sina Andres at yung isa na identify natin na si Apostol Juan ay nakatayo, nakita po ni Juan Bautista na dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. So, paganahin nyo yung imagination niya, wala kasi tayo illustration, nakatayo, siguro, nagmimerienda, o kaya, may discipleship group sila, nakita ni Juan Bautista na paparating ang Panginoong Hesukristo. At sabi sa verse 36, at kanyang tiningnan si Jesus, samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. So, alam nyo na po, by this time, paano po ang ibig sabihin ng kordero ng Diyos? Sapagkat inaral na po natin yan nung isang linggo, at napag-aralan po natin na yung kordero ng Diyos ay batang tupa na madalas po inaalay sa lumang tipan bilang panghalili o pampalit at pambayad sa mga nagsumisimbolo sa pagbabayad ng mga kasalanan ng mga Israelita. At sa Isaiah 53, isa po ang kordero ng Diyos sa pagkakakilanlan ng darating na Mesiyas, na darating na Kristo, na darating po na tagapagligtas. So nung nakita ni Juan Bautista na dumarating ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, itinuro po ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad sa kanya upang kanilang sundan. So dito makikita muli natin ang pagiging mapagkumbaba ni Juan Bautista na baliwala sa kanyang mawalan ng alagad. Kung ang mga alagad naman po niya ay mapupunta sa mas mahusay at mas dakilang guro na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po niya agenda ang magpasikat. Hindi po niya agenda ang magparami ng kanyang mga followers. Ang agenda po niya ay magparami ng followers ni Jesus Christ. Kasi po siya lang ang tunay na tagapagligtas. Siya lang po ang tunay na Mesiyas. So after po sabihin ito ni Juan Bautista, sumunod po yung kanyang dalawang alagad at ang sabi sa verse 37, at narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. Sila'y nagsisunod kay Jesus. Alam niyo po yung ibig sabihin ng salitang nagsisunod po dito? Hinalukay ko po yung original nitong salita sa Griego. Ito po'y may ibig sabihin na maglakad sa parehong daanan. So ang ibig sabihin mga kapatid, pinuntahan ng mga alagad na ito ang bawat pinuntahang lugar ng Panginoong Hesus. Dinaanan ng mga alagad na ito ang bawat dinaanan ng Panginoong Hesus. At nilanghap ng mga alagad na ito ang mga hangin na nilanghap din ng Panginoong Hesus. Sinundan nilang mabuti. Hindi nawaglit sa kanilang mga mata ang Panginoong Hesus. Kanila po siyang sinundan o binuntutan kung gusto nyo, para mas madali nating maunawaan. Hanggang dumating po yung punto, mga kapatid, na yung mga alagad na ito na sumusunod sa Panginoong Hesus ay napansin po mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po doon sa verse 38, I hope nasusundan ninyo, ang sabi, at lumingon si Hesus at nakita silang nagsisunod at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? Saan ka tumitira? So dito makikita natin na tinatanong sina Andres at si Apostol Juan kung ano ang hinahanap nila, kung bakit po nila sinusundan ang Panginoong Hesus. Dito makikita po natin na tinatanong sila ng Panginoong Hesus kung ano po ang kanilang motibasyon ng kanilang pagsunod sa Kanya, kung ano po talaga ang kanilang gusto. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ano ang inyong hinahanap? Ano ang inyong hinahanap? Kapatid, kung ilulugar kaya natin yung ating mga sarili sa sapatos ni Andres at saka ni Apostol Juan, tinanong kayo ng Panginoong Hesus, Kuya Ramon, ano ang iyong hinahanap? Bakit ka sumusunod? Nanay Lodi, ano ang iyong hinahanap?
Imagine natin yung ating sarili. Ano kaya ang ating isasagot sa ating Panginoong Hesus? Bakit po tayo sumusunod sa Panginoong Hesus? Bakit po tayo naririto ngayon? Mahalaga pong tinatanong natin yan. Bakit po tayo nagsisimba? Ano po ang ating motibasyon? Ano po ba talaga, mga kapatid, ang ating hinahanap? At mga kapatid, dito po ako na-bless sa sagot ng dalawang alagad ng ating Panginoong Hesus. Dito po ako na-amaze, dito po ako napawaw sa kanilang sagot. In fact, ang tanong po ng Panginoong Hesus ay sinagot din po nila ng isang tanong. Napansin niyo po ba yon sa talata? Ang sabi po nila, Rabbi, nang ibig sabihin ay guro, teacher, saan ka tumitira? Saan ka tumitira? Yun ang kanilang tanong. Ano pong implikasyon ng mga alagad? Bakit po ganito ang kanilang tanong sa Panginoong Hesus? Tinatanong po ng mga alagad na ito ang tirahan ng Panginoong Hesus sapagkat gusto po nilang magkaroon pa ng mas mahabang panahon, uninterrupted time, upang makilala pa at matutuhan pa ang Panginoong Hesukristo. Napapansin niyo po sa talata, mga minamahal, na hindi po nila hangarin sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus ang mga temporal na bagay. Hindi sinagot nila na ano ang inyong hinahanap. Kung tinanong sila ng Panginoon, hindi nila sinabi, Panginoon, gusto ko pong yumaman, kaya po ako sumusunod sa iyo. Hindi po nila sinabi, Panginoon, gusto ko pong maaabot ang mga pangarap ko sa buhay, kaya kita hinahanap. Hindi po nila sinabi, Panginoon, gusto kong makakain ng mga masasarap. O kaya naman po, gusto ko pong magkaroon ng mga magagarang damit. O kaya, Panginoon, gusto ko pong makakasama sa iyong kasikatan. Bagamat hindi pa sikat dito ang Panginoong Hesus, pero marahil na nakikita na ito ng ibang mga tao. Napapansin niyo, mga kapatid, na hindi gayon ang kanilang isinagot. Ang tanging motibasyon ng kanilang pagsunod ay dahil gusto pa nilang makilala ang Panginoong Hesukristo. Hindi yung mga regalong dala ng Panginoong Hesus ang pangunahin nilang hinahanap, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. At ganito po, mga minamahal, ang ugali ng isang tunay na tagasunod at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo, mga kapatid, sa sagot po sa tanong na tinanong po ng Panginoong Hesus, makikita po at madedeterminan at makikilala na kung sino po talaga ang tunay at peke na mananampalataya. Kung tatalon tayo sa istorya sa John chapter 6, makikita nyo doon na dumadami na ang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Napakarami ng crowd na sumusunod sa Panginoong Hesukristo, pero hindi natuwa ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Ang sabi niya, hinahanap nyo lang ako kasi gusto nyong makakain ng tinapay. Hindi ako mahalaga sa inyo. Hindi nyo talaga ako mahal. Hindi nyo talaga ako pinapahalagahan. Hindi nyo talaga ako gustong sundin at sambahin. Gusto nyo lang kasi sumusunod lang kayo sa akin kasi may pakinabang kayo sa akin. Yun po ang sabi sa talata. Hindi po sila Juan at si Andres mga peking alagad. Sabi nila, saan ka nakatira? Gusto nilang makilala pa ang Panginoong Hesus. Ang sabi nga po ni Pastor John MacArthur sa isa sa kanyang sermon, of course, tinagalog ko na lang kasi Amerikano siya. Baka mahirapan buguilong natin. Ang sabi niya, kung naghahanap ka ng isang taong nadaya o isang fake disciple, kumanap ka ng tao na ang hinahanap lang ay magandang pakiramdam, mga pagpapala, mga karanasan, mga kagalingan, mga anghel, at kung ano-ano pa. Mga taong interesado lamang sa produkto ng pananampalataya at hindi kay Kristo. Hindi mahalaga sa kanila ang kalwalhatian, karangalan, pagiging kahanga-hanga, kagandahan ni Kristo. Wala silang pake sa karangalan niya, pag-ibig sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, pagsunod sa Kanya, pagpapailalim sa Kanya, pagtataas sa Kanya, pagpapahayag sa Kanya, pagsamba sa Kanya. Nandyan lang sila dahil sa mga material na bagay na maibibigay ni Kristo. End of quote. Kapatid, kung tatanungin ka kaya ng Panginoong Hesus ngayon, bakit ka naririto? Bakit mo siya hinahanap kung talagang hinahanap mo siya? Ang isasagot mo ba sa Kanya ay hindi dahil sa mga material na bagay, kundi dahil mahal mo siya. Kundi dahil gusto mo pa siyang makilala.
kundi dahil gusto mo siyang paglingkuran at gusto mo siyang sambahin. Wala na pong iba. Kapatid, hinahanap mo ba talaga ang Panginoong Jesucristo o hinahanap mo lang ang mga mapapakinabangan mo sa Kanya? Magkaiba pong bagay iyan, mga kapatid. At mahalaga pong siyasatin nating mabuti ang ating mga puso. Baka tayo nadadaya ng ating sarili. Baka sa pag-aakala nating hinahanap natin, sinasamba natin ang Panginoong Hesus, ang totoo lang pala, hinahanap natin ang sarili nating pakinabang. Ang sagot po muli sa tanong, kung ano ang iyong hinahanap sa mga oras na ito, ang magdedetermina kung anong klase kang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Isang tunay at isang peke. Na mabalik po tayo sa narrative. After pong tanungin ng mga alagad na sina Andres at Apostol Juan kung saan nakatira si Jesus, makikita po natin yung response o yung tugon ng Panginoong Jesus in verse 39. Ang sabi po doon, sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Ito po muna tayo doon. Makikita natin dito, mga kapatid, na pinaunlakan yung kanilang kahilingan na makasama pa ang Panginoong Jesus ng matagal at makilala pa siya ng malalim. Hindi po sila sinapladuhan ng Panginoong Jesus. Hindi sinabi ng Panginoon, anong pakialam mo? Saan ako nakatira? Hindi po gano'n. Hindi sila tinakwil ng tagapagligtas. Pagkos, mga kapatid at mga minamahal, mabiyaya sila, masaya silang tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo. O mga kapatid, bakit ka matatakot lumapit sa kordero ng Diyos? Siya'y napakaamo, mababang loob at napakabiyaya sa mga taong makasalanan na lumalapit sa Kanya nang meron pong pagsisisi at tunay na pananampalataya. Bakit ka matatakot? Anong pumipigil sa iyong lumapit sa kordero ng Diyos? Dinasabi sa verse 39, sa pagpapatuloy, nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira at sila'y nagsitirang kasama niya ang araw na yaon. O sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na yaon, nooy mag-iikasangpu ng oras. Napakahirap naman ng Tagalog na to. Basta 10 hours. No? So gusto ko pong mabanggit niyo po yung huling bahagi na yon, yung nagkabulol-bulol ako. No? Hindi ko po yung sinadya, talagang nabulol ako doon. Mag-iikasangpu ng oras. Anong oras yon? Kung magbabatayan po natin ang oras ng mga Hudyo, yung mga Hudyo po kasi, iba po yung pagtingin nila ng oras sa atin. Yung mga Hudyo, ang simula ng kanilang oras, alas 6 ng umaga. Tayo, alas 12. Di po ba? Kaninang madaling araw. Kung ang pagbabatayan po ay yung oras ng mga Hudyo, ito po ay nasa alas 4 ng hapon. Kung ang pagbabatayan naman po ay yung paraan ng pagtingin ng mga Romano, na paraan din po ng ating pagtingin. Nagsisimula sa alas 12, ito po malamang ay isa na sa alas 10 ng umaga. So no matter kung anong oras po ito nangyari, ang gusto ko pong mapansin ninyo ay yung punto na hindi po makalimutan ni Apostol Juan yung mismong panahon na ginugol niya, yung anong oras na sila ay naggugol ng mahabang panahon na makasama ang anak ng Diyos. Hindi po nakalimutan ni Apostol Juan ang eksaktong oras kung saan nangyari na siya kasama po si Andres ay nagkaroon ng mahabang pakikipagniig sa ating Panginoong Jesucristo. For him, it was a very precious moment. Imagine, yung melikha ng lahat, yung kordero ng Diyos, yung Mesiyas na matagal na pinopropesiya ng mga propeta na matagal na nilang hinihintay, eto, kaharap na nila. At kung kayo'y nasa kanilang mga sapatos, kung sabihin nyo, kulang ang isang araw. Imagine nyo, bibisita ang Panginoong Hesus. By this time, sila yung bumisita sa Panginoong Hesus. Baka sabihin ninyo, kulang ang isang linggo na makasama ko ang aking tagapagligtas. At ganito po ang damdamin ng isang tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Para sa mga tunay na alagad, hindi po baliwala ang Panginoong Hesus. Hindi siya boring. Hindi siya po ay mahalaga, siya po ay importante, siya po ay kapanapanabik. Kapatid, gusto ko pong siyasatin natin muli ang ating mga puso sa mga oras na ito.
Ano po ang trato mo ngayon sa ating Panginoong Jesucristo? Kamusta po ang atin pong damdamin sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng personal time alone with God, na tayo po ay nagbubulay ng kanyang mga salita at nananalangin sa kanya? Meron pa rin po ba tayong saya na nararamdaman? Meron pa po ba tayong pananabik o talagang bored na tayo? Ayaw na natin talaga. Pinipilit na lang po natin. O kaya sa mga oras na ito, kapatid, kamusta po ang iyong isipan habang ikaw ay naririto at nakikinig ng pangangaral tungkol sa Panginoong Hesus? Baka lumilipad ang isip mo. Baka nakikipagkwentuhan ka lang sa katabi mo habang pinapangaral ng Panginoong Hesus. Pero sa mga tunay na mananampalataya, wala pong makakaagaw sa kanilang atensyon. Lalo na kapag pinag-uusapan ay ang Panginoong Hesus, sapagkat mahalaga siya sa kanila. Kapatid, kung hindi po ganito yung ating pakiramdam ngayon, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, ibalik mo po yung aking pag-ibig, yung aking kasiyahan ng mga panahong una pa kitang nakilala. Yung tinatawag na first love. Alam nyo, habang tumatagal tayo bilang mga mananampalataya, isa sa dilema natin, yung parang manlamig yung ating pag-ibig sa Panginoon. Bagay na hindi po makikita natin sa Apostol Juan. Siya po, anong sinusulat niya ito, hindi niya makalimutan yung oras na sila ay nagtagpo ng ating Panginoong Jesucristo. So after po ng pangyayaring ito, mga kapatid, sinabi ni Apostol Juan kung sino po ang kasama niyang alagad at ano po yung ginawa ng alagad na ito. Tingnan niyo po sa verses 40 to 41. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan ay sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. So una niyang nasumpungan ng kanyang sariling kapatid na si Simon, at sa kanya ay sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Dito po mga kapatid, makikita natin na matapos po niyang makilala ni Andres ang Mesiyas, ay una niyang nahanap, o mas tamang sabihin na una niyang hinanap ang kanyang kapatid na si Simon, at kanyang ibinalita sa kanya ang magandang balita. Nasumpungan namin ang Mesiyas. Yung salita pong Mesiyas at Kristo po dito ay pareho lamang po ang ibig sabihin. Baka po nalilito tayo. Yung salita pong Mesiyas ay salitang Hebreo o Aramaic. Yung salita namang Kristo ay salitang Griego na may parehas lang pong ibig sabihin na anointed one. So, Mesiyas, Kristo, pareho lang po ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, anointed one, o sa Tagalog ay ang pinahiran. Ano po ibig sabihin nun? Yung termino pong ito ay, kung magbabasa kayo ng lumang tipan, ay madalas pong ginagamit sa tuwing meron pong tinatalagang hari o high priest o dakilang saserdote na ibibukod siya sa isang partikular na tungkulin at siya po ay papahiran ng langis bilang pagtatalaga sa kanya. So pagdating po sa bagong tipan, yung term na Messiah or Kristo or Anointed One ay pumapatungkol po sa hinihintay na mamumuno, magtuturo at magliligtas sa bayan ng Diyos. Siya po ayon sa 2 Samuel 7 verses 5 to 16 ay manggagaling sa lahi ni Haring David. So noong nakilala ni Andres ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang una po niyang pinuntahan ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Simon. Nakita niyo po yan sa verse 41. Mga kapatid, ano po yung aral na makikita po natin dito sa ugali ni Andres? Gusto ko pong makita ninyo na bago po magpakalayo-layo si Andres at ipamalita sa iba, na nakita na namin si Kristo, dumating na ang Mesiyas. Ang una niyang hinanap ay yung kanyang kapatid. At alam niyo mga kapatid, nung binabasa ko to, dito tayo madalas sablay. Dito tayo madalas ligwak. Bakit? Napakagaling natin, napakahusay natin, napakatapang nating magbahagi ng ebanghelyo sa ibang tao, maliban na lamang sa sarili nating pamilya, sa sarili nating kapatid, mga sarili nating kamag-anak. Amen po ba kayo? Do you have the same struggle? Hindi ko po alam kung bakit. Pero hindi po ganun ang nakikita natin example
sa unang alagad ni Jesus na si Andres. Una niyang hinanap si Simon na kanyang kapatid bago siya lumayo at magmisyon sa ibang lugar. Una niya muna itong binalita sa sarili niyang pamilya. Sa sarili niya mismong kapatid. So after po nasabihin ni Andres kay Pedro na nakita na niya ang Kristo, ang sabi sa verse 42, siya'y kanilang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cephas, na kung liliwanagin ay Pedro. Si Simon po pala mga kapatid, ay si Cephas na mas kilala natin bilang Apostol Pedro. Dito po mapapasin natin yung pagiging all-knowing. Pag sinabing all-knowing, alam na Jesus ang lahat ng mga bagay. Bakit ko po nasabi? Hindi pa po pinapakilala si Simon na dinala sa kanya. Wala pong indication na sinabi ni Andrew o ni Andres na, Panginoon, ito nga po pala si Simon. O kaya si Simon nagpakilala, Panginoon, ako nga po pala si Simon. Wala pong ganun eh. Pero ang ginawa agad ng Panginoong Jesus, sabi niya, Simon na anak ni Juan. Alam niya agad yung pangalan ni Simon. At in fact, binigyan pa siya ng bagong pangalan. At alam niyo po, yung pagbibigay ng bagong pangalan, ito po ay hindi lamang pagpapalit ng pangalan. Ito po ay isang propesiya o pagdedeklara ng ating Panginoong Jesus tungkol sa magiging bagong buhay ni Pedro. Na dating si Simon, na ala namang ibang ginagawa kundi mangisda sa dagat, tinawag niyang Cephas o Pedro, nang ibig sabihin ay bato, Petros. Ito po ay propesiya at pagdedeklara ng Panginoon na ang simpleng taong ito ay gagamitin ng Diyos para sa isang dakilang gawain. Siya po ay magsisilbing bato na instrumento ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, marami pong naging sablay sa buhay si Pedro. Tinatuwa niya Panginoong Jesus, di ba? At alam niyo isang ugali ni Pedro, mabilis siyang magsalita pero minsan nagkukulang siya sa gawa. Naalala niyo yung tawang-tawang kwento si sister pag kinikwento ko yun eh. Nung nagdedeklara ang Panginoong Jesus na siya'y mamamatay na, sabi ni Pedro, ay magkamatayan na. Iiwan ka ng lahat. Pero ako, hindi kita iiwan. Sabi niya ganon. Pero isa siya sa tumakbo. Unang tumakbo. Nung nagkakagulo na. At isa siya sa nagtatwa sa ating Panginoong Jesucristo. Marami siyang sabay. Bumalik na nga siya sa dati niyang gawain. Pagtapos to, nangisda na lang siya. Di na siya nagpatuloy. At marami pang magbabasa kayo ng Biblia, ang dami pang kalokohang nagawa ni Pedro sa buhay. Pero alam nyo mga kapatid, naging mabiyaya ang Diyos sa kanya. Hindi pa kasi tapos ang Diyos sa kanya. At hanggang dumating yung punto na siya po ay lumago na sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus, binago na ng tuluyan ng Panginoong Jesus, naging matapang na siya para sa Panginoong Jesus, naging matigas na siya para sa Panginoong Jesus. At alam nyo, dumating sa punto ayon sa kasaysayan na si Pedro ay namatay sa pamamagitan ng pagpako sa krus. At sumisigaw siya sa mga tao, hindi ako karapat dapat mamatay na gaya ng sa aking Panginoon. At ang ginawa sa kanya, ipinako po siya ng patiwarin. Hanggang sa dulo ng buhay ni Pedro, dinadakila niya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, minsan mga kapatid natin sa Panginoon na mabilis tayo madismaya. Bakit ganyan yan? Tagal-tagal na niyang mananampalataya. O kaya minsan yung sarili natin, nadidismaya tayo. Bakit ganito ako? Nagsisimba naman ako lagi. Mga kapatid, lakasan mo ang iyong loob. Maging mabiyaya ka rin sa iyong kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos. Meron pa siyang ginagawa sa bawat isa sa atin. At darating ang panahon, sa kalooban at biyaya ng Panginoon, magiging kagaya rin tayo ni Apostol Pedro. Lalago tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Lahat po sila ay nagpatotoo
Sa talatang ito, mga kapatid, yung mga unang alagad ni sila Andres at si Pedro, si Juan, isa pa mga kapatid, nagpatotoo silang lahat kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Now, let's move on po sa panghuli po nating punto, yung pagtawag po sa pangalawang grupo ng mga alagad in verses 43 to 51. In verses 43 to 51 po, makikita natin, mabilis lang to, yung pagtawag sa pangalawang grupo ng mga unang alagad na sina Felipe at si Nathaniel, na kilala rin po sa tawag na Bartolomeo. Sila din po, gaya ng unang grupo, ay nagpatotoo kung sino ang ating Panginoong Jesus na matagal na po nilang hinihintay. Pasinin niyo po yung banggit sa verse 43. Ang sabi po doon, John chapter 1 verse 43, nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe at sa kanya'y sinabi ni Juan, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nasumpungan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Dito makikita natin, mga kapatid, na gaya ng ginawa ni Andres. Gaya ng ginawa ni Andres, matapos niyang makilala ang Kristo, agad niyang pinuntahan ang kanyang kababayan na si Nathaniel at ibinahagi sa kanya ang mabuting balita. Nakita na namin ang Kristo. At mapapansin niyo din po kung paano pinakilala ni Felipe ang Panginoong Jesus kay Nathaniel in verse 45. Ito po ay sinabi niya na ang Panginoong Jesus ay yaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Pag sinabing law and the prophets, ito po ay pumapatungkol sa buong lumang tipan. Ibig sabihin, yung buo pong lumang tipan ay isinulat upang ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, mga kapatid, kung nagbabasa ka ng Old Testament at hindi mo nakikita ang significance nun para sa ating Panginoong Hesukristo, you are missing the point. Sapagkat ang buong Old Testament, in fact, ang buong Scripture ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang buong lumang tipan ay sinulat upang ipahayag ang Panginoong Jesus. In fact, si Jesus mismo ang nagsabi in John chapter 5, verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, which is the Old Testament scriptures, kasi di pa naman buo yung New Testament nito. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo nga sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pinakilala din po ni Felipe ang Panginoong Jesus bilang taga Nazaret sapagkat dito po lumaki ang ating Panginoong Jesus. Bagamat siya pinanganak sa Bethlehem, nag-spend siya ng mas maraming time sa Nazareth. At mapapansin niyo po sa talata na pinakilala din siya na anak ni Jose. So hindi po nagkamali dito si Felipe sapagkat bagamat hindi talaga biological father ni Jesus si Joseph, dahil alam niyo naman ang Panginoong Jesus ay pinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinanganak siya sa pamamagitan ni Birheng Maria. Siya po ay tinawag na anak ni Jose sapagkat si Jose po ang tumayong ama ni Jesus nung siya po ay nagkatawang tao, legally speaking. So after po sabihin ni Felipe kay Nathaniel na nakita na niya ang Kristo, ganito po ang naging tugon ni Nathaniel. At maaaring magugulat kayo dito sa kanyang tugon. Ang sabi sa verse 46, sinabi ni Nathaniel, mangyari bagang lumitaw ang anumang magaling sa bagay na Nazaret? Mangyari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? So nasabi po ito ni Nathaniel sapagkat meron pong alitan ng mga taga Galilea at mga taga Nazaret. So maliban pa po dito, mga kapatid, yung Nazaret po ay never pong nabanggit sa lumang tipan. Kung tiningnan ko nga meron nabanggit ba ang Nazaret sa lumang tipan? Hindi po siya nabanggit kahit minsan. So, hindi inaasahan ng kahit sinong Hudyo na ang Panginoong Jesus ay manggagaling sa Nazaret. Alam nila, papanganak sa Bethlehem, pero hindi manggagaling sa Nazaret.
Kaya po ganito yung kanyang tugon. Hindi siya makapaniwala na nakita mo si Jesus na taga Nazaret na siya ang Kristo. Kaya maintindihan po natin yung pagkabigla dito ni Nathaniel at marahil pagdududa na rin sa sinabi ni Felipe. Gusto ko mapansin ninyo dito mga kapatid na sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, hindi po talaga tayo madalas na makakakumbinsi ng tao. May mga panahon na i-reject nila yung gospel. May mga panahon na pagdududahan nila yung gospel. Pero yung isa yung attitude na gusto ko makita nyo dito sa katauhan ni Felipe. Nung nakaranas siya ng kaunting rejection sa kanyang sinasabi, hindi po siya agad sumuko. Hindi niya iniwan si Nathaniel, sige, ayaw maniwala, wag. Hindi niya sinabing ganon. After ng rejection ni Nathaniel, hindi po tumigil si Felipe na ayain siya. Tingnan nyo, ang sabi sa verse 46, ang sabi niya, pumarito ka at tingnan mo. Sumama ka sa akin nang makita mo. Challenge niya si Nathaniel. So sumama si Nathaniel kay Felipe at doon nag-cross ang landas ng Panginoong Jesus at ni Nathaniel. Ang sabi sa verse 47, nakita ni Jesus si Nathaniel at lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. So dito makikita natin na yung nakilala ng Panginoong Jesus ang pagkatao ni Nathaniel. Tinawag siya na isang taong walang daya. Ibig sabihin siya ay honest na tao, hindi siya ipokritong tao. Siya po ay isang tao na totoo sa kanyang sarili at totoo sa kanyang kapwa. So nabigla po dito si Nathaniel sa sinabi ng Panginoon kasi first time lang silang nagkita ng Panginoong Jesus. Pero nakilala na ng Panginoong Jesus kung sino si Nathaniel. Kaya ang sabi niya sa verse 48, saan mo ako nakilala? Saan mo ako nakilala? At mas lalo pong nabigla ang si Nathaniel sa sagot po ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita na kita. Kaya ang sabi ni Nathaniel sa verse 49, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Dahil nakita niya ang pambihirang kakayanan ng Panginoong Jesus. Sino ito na nakakaalam ng lahat ng bagay? Marahil nung siya ay nasa puno ng igos, alam niyang walang nakakita sa kanyang kahit sino. May mga nagsasabi na doon siya nagkaroon ng personal devotion sa Panginoon, na in-isolate niya ang kanyang sarili sa isang lugar at doon siya nakipagniig sa Panginoon. Walang ibang nakakitang tao, pero nakita siya ng Panginoong Jesus, sapagkat ang Panginoong Jesus ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya tinawag niya ang Panginoong Jesus na anak ng Diyos o hari ng Israel. At alam niyo po, yung mga terminong ito ay mga titulo na ginagamit para po sa Mesiyas, para po kay Kristo. Sa awit 2:7, Sefanias 3:15, makikita nyo dyan na ang Mesiyas na darating ay tinawag na anak ng Diyos at hari ng Israel. So nung sinabi po niya sa Panginoong Jesus na siya ang anak ng Diyos at hari ng Israel, mga kapatid, pinapahayag ni Nathaniel na si Jesucristo ang siyang Mesiyas, ang kordero ng Diyos. Then tumugon ang Panginoong Jesus sa mga huling talata, mga kapatid. Huwag kayong bibitiw, malapit na. Verses 50 to 51. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya. Makikita mo rin ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na namamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Nung inaaral ko ito, anong ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus? Na makikita niya ang mas dakilang bagay, na makakakita sila ng bubukas ang langit, ang mga anghel ay magbabalik akyat baba sa harapan o ulunan ng ating Panginoong Jesus. At naalala ko dito, in fact, may mga Bible commentators na nagsabi na ang nasa isip dito ng Panginoong Jesus ay yung nangyari sa Genesis chapter 20 verse 12. Kung saan makikita niyo po dito na si Jacob ay nakakita ng pangitain. Ano po?
na ang pangitain pong ito ay meron pong isang hagdanan na tumutugon hanggang langit at doon po nag-aakyat baba ang mga anghel. So ang pinupunto po dito ng Panginoong Hesus ay makikita daw po ng mga alagad na mula ng araw na sila'y sumama sa Kanya, ay tatanggap ang Panginoong Hesus ng direktang revelasyon mula sa langit at ipapahayag niya ito sa Kanya. At mapapansin nyo rin po sa talata na tinawag po ng Panginoong Hesus ang Kanyang sarili na anak ng tao. Na alam niyo po yung anak ng tao, iyan po ay bagamat pumapatungkol din sa pagiging tao ng Panginoong Hesus sapagkat iyan ay isa sa Kanyang kalikasan, yung title na anak ng tao ay isa din pong titulo para sa Mesiyas o para sa Kristo na pinapisiya sa Daniel 7 verses 13 to 14. Sa makatuwid, sinasabi po dito ng Panginoong Hesus na yung hagdan na paraan para makapunta sa langit, ni-replace po niya, kung mapapansin nyo dito sa kanyang sarili, sa anak ng tao. Ibig sabihin, walang makapupunta sa langit, walang makapapanik sa langit kung hindi dadaan sa hagdan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung kamanghamanghang bagay na mamamalas ng mga alagad na ito na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, sa pagtatapos po ng mga witnesses na ating pinag-aralan, una si Apostol Juan, sumunod si Juan Bautista, at ngayon ang mga patotoo ng kanyang mga alagad. Ako po ay umaasa at nananalangin na sana mas lalo kayong nakukumbinsi na yung Jesus na ating pinag-aaralan, ito nga ang Kristo. Ito nga ang Mesiyas. Wala nang iba. At sana hindi ka lang basta nakukumbinsi. Sana nade-develop sa iyong puso yung pagtitiwala mo sa Kanya. Sana hindi ka lang nafe-feed ng mga information tungkol sa Panginoong Hesus. Sana sumisibol sa puso mo yung pagtitiwala. Yamang ikaw ang kordero ng Diyos, yamang ikaw ang Mesiyas, yamang ikaw ay Kristo. Wala nang ibang makapagliligtas maliban sa iyo. Gusto kong ilagak ang aking buong buhay sa iyo. Gusto kong ilagak ang aking buong pagsampalataya sa iyo. Sana mga kapatid, iyon po ang nangyayari sa ating mga buhay. Gusto kong talikuran ang lahat ng aking mga kasalanan at gusto kong lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Sana po yun yung response natin. At kung ikaw po, kapatid, sa oras na ito ay nagsasabi na kumilala ka na, nagtiwala ka na sa ating Panginoong Hesus, isa po yung aking challenge sa iyo at kahilingan sa iyo. Sana gayahin mo yung ginawa ni Andres, ni Felipe, na hindi po nila sinarili ang Ebanghelyo. Hindi po nila sinarili ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ibinahagi po nila ito sa ibang tao. And take note, inuna po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga kapatid, sana maging ilaw kayo at asin ng sanlibutan, pero una kayong maging ilaw at asin sa inyong mga tahanan.